So, paano mapupuyat ang isang lalaki sa pag-iisip sa iyo ngayong 2026? Yes, mga kamamay. So, sigurado ako right after na magawa, may apply po ninyo ang mga bagay na sasabihin ko sa inyong relasyon o sa isang lalaki, sigurado ako na talagang iisip-isipin kayo, mapupuyat sila sa kakaisip sa inyo. Kaya mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko, if ever na nagugustuhan po ninyo ang aking mga topics and love advice na sineshare sa inyo sa mga videong ito, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment din po kayo dito kung kayo is nakaka-relate at kung kayo man is may mga gusto pang idagdag sa ating mga topic na pinag-uusapan. So kung napindot nyo na po yung mga buttons na yan, ngayon pa lang mga kamamay, ako po ay lubos na nagpapasalamat na po kaagad sa inyo. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mapuyat sa kaiisip ang isang lalaki sa iyo ngayong 2026? So, ito yung unang bagay na kailangan mong gawin. Minsan sa isang buwan, magkunwaring may lagnat. Yes, mga kamamay. Minsan lang naman Minsan, isang araw, sabihin mo lang sa kanya o tumawag ka, uubo ka na kagaya nito. Babe, may lagnat ako, hindi yata magandang pakiramdam ko. Hindi ako okay. Tapos bigla kang hindi magpaparamdam sa kanya. Maghapon at magdamag kang hindi magpaparamdam sa kanya. O kaya naman, magpaalam ka ng maayos. Sabihin mo, babe, hindi maganda yung pakiramdam ko. Kailangan ko magpahinga maghapon. Okay? Isa-isang text lang. Huwag yung sunod-sunod. Sasabihin mo, may lagnat ka, pero reply ka naman ng reply. Hindi ganon. Yung tipong mag-send ka lang ng isang mahaba-habang mensahe sa kanya, magpaalam ka sa kanya na hindi ka makakapag-message, sigurado ako iisipin ka niya. Kung ikaw yung babae na talagang minamahal ng isang lalaki at hindi ka magpaparamdam sa kanya, maghapot magdamag dahil sa may sakit ka, kahit kunwari-kunwarian lang yan, talagang mag-iisip yon. Magtatakat, iisipin ka talaga, hindi makakatulog. Sapagkat ang totoong nagmamahal, ang isang totoong lalaking nagmamahal, may concern yan sa isang babae. Meron niyang pag-aalala. Abot-abot ang tawag niyan. Mag-iisip yan kung tatawagan ka ba niya o ano. Kasi may sakit ka Gusto ko niyang kausapin pero kailangan mong magpahinga. Kaya sa ganyang paraan mga kamamay, makikita mo yung mga lalaking concern. Makikita mo yung mga lalaking hindi magkamayaw sa kung anong dapat gawin. Yung iba pinupuntahan sa kanilang bahay yung babae. Yung iba naman nagpapahatid ng pagkain. Okay, tatawag sa Grab. Okay, sir, padala mo naman ng pagkain yung aking iniibig doon sa kanila. Okay, di ba? So talagang mafe-feel mo na talagang iisipin ka ng isang lalaki. Kapag nagkunwari ka na may sakit, minsan lang sa isang buwan, hindi naman po masama yun. Okay, pero huwag mo sanang ipapaalam na nagkukunwari-kunwarian ka lang kasi baka mamaya hindi ka paniwalaan ng isang lalaki kapag ka inulit mo yan. Kaya ang payo ko sa inyo mga kamamay, kahit minsan isang buwan, kung gusto mo na talagang isip-isipin ka ng isang lalaki, magkunwari kang may lagnat. Okay? So, malinaw tayo dyan, mga kamamaya. So, let's proceed to number 2. Huwag ka sobra-sobra kung mag-update. Yes, mga kamamay. Bilang isang babae, hindi mo kailangan na ikaw palagi yung maraming mag-message, maraming mag-miss call, ikaw palagi yung tumatawag, ikaw palagi yung nangungunang-una sa mga pagpaparamdam. Huwag ganun. Babae ka, dapat ikaw yung hinahabol. Babae ka, dapat ikaw yung mas mataas ang value kaysa sa lalaki. Kasi pag bumaba ang value ng isang babae, mababaliktad ngayon ang cycle. Sa halip na ikaw ang hinahabol, ikaw ang maghahabol. At gusto mo bang mangyari yun sa'yo? Bilang babae, nagkakababae, ikaw yung naghahabol? Masamang tingnan yan. Kaya ngayon mga kamamay, huwag ka masyadong sobra kung mag-update. Okay, huwag ka masyadong sobra kung magparamdam. Huwag ka masyadong sobra kung mag-chat at mag-text. Kasi pag nasanay ang isang lalaki sa'yo na ganyan ka palagi, mawawala na ng thrill ang isang lalaki sa kung paano ka dapat niya sorpresahin palagi. Sa kung paano ka dapat niya hinahabol. Kasi binabaliktad mo yung cycle. Dapat siya yung naghahabol, pinapapilan mo yung kanyang dapat na ginagawa. Okay, kaya mga kamamay, huwag ka masyadong mag-update para sa ganun ng isang lalaki mag-isip. Ang isang lalaki magtanong, ang isang lalaki magtaka, kung anong ginagawa mo, hindi ka nagpaparamdam, bakit napaka-busy mo. So sa ganung paraan mga kamamay, iisipin ka ng isang lalaki at siya na yung gagawa ng paraan para makasama ka, para makausap ka.
Kaya please, huwag niyo pong ubusin ang sabik, ang pagiging excited ng isang lalaki sa inyo. Tatandaan niyo yan. Kaya please, iwasan niyo ang masyadong marami kung magparamdam o masyadong madalas kung magparamdam at mag-update sa isang lalaki. So mga kamamay, sana malinaw tayo sa pangalawang tips. Okay? So next, maging kalmado at magtiwala sa kanya. Yes, mga kamamay, maging kalmado lang kayo at yung tiwala, ibigay niyo sa kanya. Hindi yung palagi kayong silosa. Hindi yung palagi kayong kung sino-sinong inyong naiisip na kung sino-sinong kanyang nakaka-chat at nakakasama. Masyado na kayong mapanghinala. Magtiwala kayo, mga kamamay. Maging kalmado sa mga nangyayari. Hindi kagaya ng iba dyan na walang tiwala sa lalaki, halos binantayan na yung lalaki. Mayat maya nang tumawag, mayat maya nang nag-chat. Okay, nangangamba sila, yung mga babae na yan, nangangamba na baka kung sino-sino ang nakaka-chat ng isang lalaki. Kung kaya't nawawala ang tiwala. Di ba? Kung kayo, mga girls, wala kayong tiwala sa isang lalaki, di ba? Kukulitin nyo ng kukulitin, lagi nyong tatawagan ng isang lalaki, lagi nyong babantayan. Paano kayo iisipin ng isang lalaki kung ginagawa nyo yan? Paano kayo mamimiss ng isang lalaki kung ginagawa nyo yan? Di ba? Hindi kayo isipin ng isang lalaki kung masyado kayong nagpaparamdam. Hindi kayo mamimiss ng isang lalaki kung palagi kayong nagchat-chat at nagpaparamdam nga sa kanya. Kaya please, maging kalmado lang kayo, magtiwala kayo. Pag nagtiwala kayo, hindi kayo takot na kung anong mangyari sa kanya, na baka maagaw ng iba kung sino nakaka-chat niya. Sigurado ako, iisipin kayo ng isang lalaki. Sigurado ako na sila yung magtataka sa inyo kung bakit hindi nyo sila hinahabol. Wala kang pakialam kung sino makachat niya. Ang mahalaga, pinapanatili mo ang pagiging high value mo sa sarili mo at yan ang hahabulin ng isang lalaki. At diyan kanya iisipin kung bakit hindi ka naghahabol, hindi ka nagsiselos, hindi ka naghihinala sapagkat kalmado ka nga at may tiwala ka sa kanya. Alright? So malinaw yan So next, mag-ayos at magpaganda para sa sarili mo. Yes, mga kamamay, ito talaga yung napakagandang tips na maaari nyong sundan kung gusto nyo na palagi kayong isip-isipin ng isang lalaki. Kailangan mag-ayos kayo. Kailangan magpaganda kayo para sa sarili ninyo. Mag-ayos kayo para sa sarili ninyo, hindi para sa ibang tao. Kasi mga kamamay, di ba? Nababalitaan nyo naman. Ang daming relasyon ang nasisira. Bakit? Nagkakaroon ng third party. Yung lalaki naghahanap ng iba kasi hindi na panatili ng isang babae ang pag-aayos. Hindi na panatili isang babae ang kanyang alindog. Naging balyena na. Naging jowa lang yung lalaki. Lumamon na ng lumamon. Hindi na mapigilan. Nagagalit pa kapag sinasabihang mag-diet. Mga girls, paano kayo iisipin ng isang lalaki kung kayo ay hindi nag-aayos at nag-aalaga ng inyong sarili? Baka nga sa halip na isipin kayo ng isang lalaki o bakurang kayo ng isang lalaki, hahayaan kayo Hahayaan kayo, gawin nyo ang gusto nyo. Kumain kayo na kumain sapagkat sumobra na nga ang timbang mo. Wala na siyang magawa sa inyo kahit sabihin na mag-diet kayo, wala kayong ginagawa, wala kayong aksyon, kaya pinabayaan na kayo. Pero ang isang lalaki, mga kamama, hindi mo masisisi kung titingin sa iba. Dahil yung iba nag-aayos, ikaw hindi. Yung iba nagja-jogging, yung iba nag-workout, ikaw hindi. Sa halip na mag-diet, ang ginagawa mo, lalo mong tinatakawan. Kaya please, mga kamamay, isa sa mga bagay na talaga magpapaisip sa isang lalaki, ang pag-aayos mo at pagpapaganda. Sigurado ako mapupuyat sa kakaisip yan. Sigurado ako talaga na talagang matatakot siya na baka mamaya may pumoporma sa iyo kapag sexy ka, kapag nag-aayos ka at nagpapaganda, nagpapasexy at nagsusumba. Babakuran ka niya, sigurado ako, sapagkat maraming mga lalaking titingin sa iyo Kaya kung gusto mong mapuyat sa iyo ang isang lalaki, simulan mo sa iyong sarili. Mag-ayos at magpaganda ka sapagkat yan ay control mo. Hindi yan na iniasa sa iba para makuha, kundi ikaw lang talaga ang mag-workout niyan para sa sarili mo. Okay? And last, simulan mo nang mag-workout and exercise. Yan nga sinasabi ko sa inyo, mga kamamay. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi mo gagawin, sinong gagawa niyan? Walang ibang gagawa para sa inyo niyan. Gustong-gusto nyo sumexy. Pero anong hawak mo? Burger and pizza. Gustong-gusto mong gumanda ang katawan. Pero anong ginagawa mo? Nanonood ka ng Netflix. Mga kamamay, kung bakit ang isang lalaki nananabang, nauumay
sa inyo. Ayaw ko nang isama sa pagsimba dahil ang taba-taba mo na. Nahihiya siya pag magkasama kayo. Baka daw matanong siya ng kanyang mga kaibigan kung sino yung kanyang kasama. Baka sabihin niya, tita niya. Baka sabihin niya, kaibigan ka lang niya. Di ba masakit? Pero kung ikaw ay sexy, nagwa-workout, nag-gym, hindi mahihiya yan. Proud na proud. Di ba? Kaya please mga kamamay, kung gusto mong mapuyat sa kaisip ang isang lalaki sa iyo, simulan mong mag-workout at mag-exercise para hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki at ipagdamot ka niya sa iba. So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang ating mga tips na isi-share sa inyo. Alam ko, marami pang panahon para tayo makapag-usap kasi medyo mahaba na yung video eh. So, next video, mas dadamihan ko pa yung love advice para sa ganun, hindi po kayo nabibitin. So, kung gusto niyo po yung ganitong klase ng love advice, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment dito. Sa mga gusto magpa-advise, message niyo lang po ako sa Messenger, PJ Vergara. So, black background po yon. So, yun lang po. See you for our next vlog. Paalam.